So grabe lang 'no, kasi yung mga usual na nakikita natin na issue dito sa Canada is yung hindi makakuha ng permit 'no. Naghahanap sila kung paano makakuha ng work permit, student permit, and yung iba naman nag-iisip kung paano pa sila makakapag-extend dito 'no, dahil gusto nilang mag-stay dito sa Canada. Pero ito guys, meron silang valid permits, pero mas ginusto nila na umuwi na lang ng Pilipinas 'no. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, maulan na Tuesday. Dito tayo ngayon sa office guys. So, bago natin simulan yung araw natin, of course, bibili muna tayo ng kape natin. Ayan, maulan. Ay, bili na tayo ng kape guys. Ganito talaga weather dito. Kahapon sobrang ganda ng araw. Ngayon naman, napaka-gloomy. Tapos bukas guys, maaraw ulit. Yan ang North Vancouver. Lakad lang tayo, pabalik ng opisina. Pero sana umupo dito. Dito sana tayo magbablog. Tayo magkikwentuhan, meron ako sa inyong ikikwento eh. Regarding na naman sa isang vlogger na uuwi din guys, no? Unfortunately, uuwi rin sila from Canada papunta na ng Pilipinas for good. Yung isang naikwento ko sa inyo dun sa isang vlog natin, citizen na yun eh. Ito naman guys, hindi pa sila permanent, hindi pa sila citizen. Temporary pa lang sila dito sa Canada. Ganda ng cherry blossoms oh. So, first time kong magkaroon ng raining vlog, guys. So, ngayon, naka-break time tayo sa office. So, samahan nyo akong ilibot ko kayo dito sa North Vancouver. Mag-iikot lang tayo, tapos magkikwentuhan din tayo, no? About dun nga sa isang topic na gusto kong ikwento sa inyo, no? Siyempre, tungkol na naman yan dito sa buhay Canada natin. Sa immigration pa rin dito sa Canada. So, punta tayo sa isang park malapit dito. Yan, dito tayo sa park guys. And overlooking yun dun sa may downtown sa kabila. And syempre, spring na guys. Normal na marami kayo makitang cherry blossoms dito. Yan oh. Ganda ng mga cherry blossoms dito. Nakikita ko lang to sa Japan eh. Pero dito, normal lang yan guys. Medyo maalo ng dagat, guys. Overlooking ang mountains. Meron na naman tayo nakitang isang post ng isang vlogger din, no? Pero sa ibang platform, hindi dito sa YouTube, guys. Sinusubaybayan ko rin yun, eh. No? And then, nag-post siya recently na babalik na nga sila ng Pilipinas. Kaka-post ko lang nung isang araw, no? About dun sa vlogger nga na nag-decide na mag-reset, no? Na uuwi daw muna ng Pilipinas for a year para doon muna mag-reset. And ito naman, ganun din guys. Pero, ang pinagkaiba naman nilang dalawa guys, no? Yung nauna kasi, Canadian citizen na yun eh. Ito naman, temporary resident lang dito sa Canada. Pero, yung permit nila guys, valid pa hanggang 2028. So, 2 years pa silang pwede dito magstay. Nag-decide na sila na uuwi na lang sila ng Pilipinas. So, nagbigay sila ng 3 reasons, guys, kung bakit sila nag-decide na kahit na meron pa silang 2 years na valid permit dito sa Canada, uuwi na lang sila ng Pilipinas. So, grabe lang, no? Kasi, yung mga usual na nakikita natin na issue dito sa Canada is yung hindi makakuha ng permit, no? Naghahanap sila kung paano makukuha ng work permit, student permit, and yung iba naman, nag-iisip kung paano pa sila makakapag-extend dito, no, dahil gusto nilang magstay dito sa Canada. Pero ito guys, meron silang valid permits, pero mas ginusto nila
na umuwi na lang ng Pilipinas, no? Hindi mo talaga masasabi, guys. Iba-iba ang sitwasyon ng mga kababayan natin na nandito. Hindi mo talaga masasabi, no? Kahit na mayroong mga permits dito or valid sila na magstay dito sa Canada, mas pinipili pa rin nila, guys, na umuwi na lang ng Pilipinas. Yun yung medyo nakakapagtaka or nakakapag-isip talaga. Sabi yung mga setup ng mga bahay dito, sa gilid sila ng dagat. Siguro kasi meron silang mga may mga yate sila kaya ganyan ang setup nila. Gandun yan, guys, oh. At saka naman, sobrang ganda ng view nila, oh. Kita mo na yung bundok dun. Ito, guys, daanan to ng bike. Tingnan natin yung daanan ng bike nila. Alam mo, oh. Ang luwag, eh. Kaya dito isang sasakyan, eh, oh. Pero ito, bawal ang sasakyan dito. Daanan lang talaga to ng bisikleta, ng bike. May mga pa sila dyan. May mga design pa sa walls. Hindi, tsaka malinis, oh. Kaya dito talaga sa Canada, guys, ang sarap mag-bike dito. No? Talagang yung feeling mo safe. Safe dito na mag-bike. Tsaka, ang dami kasing makikita dito, guys. Marami kang makikitang magagandang view. At saka yung weather kasi, no? Hindi siya sobrang init, malamig. Okay, guys, balik tayo dun sa ating kwentuhan, no? So, ang number one reason daw nila kung bakit sila babalik ng Pilipinas kahit meron pa naman silang permit dito sa Canada is pagdating daw ng 2028, wala naman daw assurance or walang kasiguraduhan kung mapapermanent resident sila dito sa Canada. Kasi nga daw yung sa mga drastic changes sa immigration ng system ng Canada. Which is true, no, guys? Kung kayo, nakasubaybay kayo sa channel natin or sa Buhay Canada natin dito, alam niyo yan, guys, ang daming pinagbago. Ang daming nagbago na dito sa Canada. Mas humigpit na siya, hindi na katulad dati, no? So, yan daw yung isang reason. So, hindi sila sigurado kung pagkatapos ba ng 2028 or nung permit nila or bago man lang matapos, magkakaroon sila ng opportunity na maging permanent resident dito sa Canada. Ganda dito, di ba? May mga upuan pang ganyan, no? Ano lang to, maliit na park lang. Hindi kang umupo dyan, no? Ang ganda dito pag summer siguro, no? Or pag maaraw. Diba, maglalakad ka lang, oh. Tapos magdadala ka ng kape mo. Uupo ka dito. Dito. Yan. Oh, ganda ng view mo dito. Tuloy natin yung kwentuhan dito. No? Habang naka-view tayo, ganyan, no? Nice. Ganda ng setup dito. Ganda ng view. Sarap mag-vlog dito. Anyway, so yung reason number 2 daw nila is yung marami nga na nagsasabi na naka-temporary dito na walang kasiguraduhan din na magiging PR sila dito sa Canada. Sinasabi nila na, sige, mag-iipon na lang kami and then kung talagang uuwi kami ng Pilipinas, at least merong savings, no? Meron silang naipon na pera habang nagtatrabaho sila dito at naghihintay nga kung meron silang chance or opportunity na maging PR dito. Pero, ang sabi naman niya kasi, doon sa trabaho na meron sila, which is hindi naman full-time, and minimum yung pay sa kanila, no? And then, no work, no pay pa. At ang malala pa, yung naging topic na rin natin dati na paycheck to paycheck, meaning yung sinesweldo nila sapat lang doon sa cost of living nila. Walang natitira for savings, no? At sinabi nga rin niya na part din ng number 3 reason nila is, yun nga, lahat napupunta sa cost of living, wala na silang means para mag-enjoy dito sa Canada. Yan yung reason number 2 nila. Kahit maghintay sila hanggang 2028 na magtrabaho na lang dito at mag-save muna para pag uwi nila ng Pilipinas, meron silang savings. Pero paano nila gagawin yun kung paycheck to paycheck nga sila at wala nang natitira sa sweldo nila, no? And goes to number 3 reason, guys, kung bakit uuwi pa rin sila ng Pilipinas kahit na meron pa silang permit dito, is yung quality of life daw, no? Wala nang work-life balance kasi nga, kung paycheck to paycheck,
hindi ka pwedeng mag-leave kasi hindi ka nga full-time eh. No work, no pay ka. So, rather than pipiliin mo na mamasyal ka, liliwaliw ka man lang sandali para naman magkaroon ka ng pahinga, eh hindi mo na gagawin kasi nga sayang yung pera guys eh. Sayang yung kikitain mo dahil wala kang vacation leave eh. Even sick leave, wala nga daw eh. Siyempre guys, nakaka-apekto yun sa mental health nila. And then sa physical health din nila guys. Sinabi ko rin yan sa mga past natin ng mga vlogs no, na iingatan natin yung sarili natin dito sa Canada. Kahit na sabihin natin libre dito ang medical assistance, kailangan iingatan pa rin natin yung sarili natin. No? And yun yung talagang reason din nila kung bakit sila uuwi na lang ng Pilipinas. Kasi nga, ganun na ang takbo ng buhay nila o yung nagiging sistema nila dito sa Canada. Hindi na daw worth it talaga na magstay pa sila dito sa Canada kahit na pwede pa sila magstay hanggang 2028, no? Itong topic natin na to guys, talagang nagpapakita lang no na to each his own talaga. Kanya-kanya tayo dito ng karera. Kanya-kanya tayo ng reason kung bakit tayo nandito sa Canada. And hindi mo maiisip talaga na merong ganyan na nag-immigrate dito at merong opportunity na magstay dito sa Canada pero mas pipiliin pa rin na umuwi na lang ng Pilipinas kesa naman sa magstay pa dito sa Canada and ma-experience nila yung mga negative experiences na yun. So mas pinili nila yung probably peace of mind, yung mental health nila, yung physical health nila, no? And ako, I totally respect that. Siguro, marami sa inyo mag-iisip na sayang naman, no? Sayang naman kasi meron naman silang permit. Hindi, kasi guys, hindi natin pwede kasing sabihin yun eh. Maraming pwede mangyari sa 2 years, pero again, walang kasiguraduhan yun, no? Kasi nga yung sinabi nila na reason number 1 nila na come 2028, hindi naman sure talaga na magiging PR sila. Pero hindi rin sila sure na after 2 years, hindi natin alam kung kumusta ang immigration system ng Canada, kung magiging okay ba, mas maghihigpit ba, mas luluwag ba, walang nakakaalam yan guys eh. No? So, again, life is a matter of choice. No? Kung saan tayo mas magiging masaya. Kaya talaga guys, napaka-importante na aalamin nyo talaga yung pupuntahan nyo dito. Huwag kayong basta-basta susugal. Kasi noon, maraming opportunities pa na pwede nyong pasukan dito. Noon siguro uubra yung bahala na si Batman basta makapasok muna ako ng Canada. No? Pero ngayon guys, napaka-strict, napakadaming mga changes, napakadaming mong kailangang i-consider bago ka pumunta dito sa Canada. Para rin, hindi masayang. No? Kasi ako, nangihinayang lang din ako. Una, syempre doon sa permit. No? Kasi ang daming naghahangad niyan, ang daming nagpa-process niyan at hindi lahat ay nakakapasok. Pero ito na merong opportunity and chance. Sayang naman, di ba? Pero again guys, at the end of the day, kayo pa rin ang makakapagsabi niyan. Kanya-kanya pa rin tayo. Ito, we are just sharing this para din magkaroon kayo ng idea kung ano yung nangyayari dito sa Canada. No? So, hindi po laging masaya, laging okay, no? May mga ganito tayong na-experience dito sa Canada. Right? So, kung kayo, nag-iisip din kayo na uuwi ng Pilipinas, there's nothing wrong with that, guys. Nasa sa inyo talaga yan. Meron tayong sari-sariling karera dito sa Canada. Kung tingin nyo, worth it na maghintay at worth it na magstay dito sa Canada, okay pa rin talaga. Kayo lang ang makakapagsabi niyan, guys. So, good luck sa inyo, no? Yung sa mga nag-aayos ng papers, yung sa mga nangangarap dito sa Canada, good luck sa inyo, guys. And sana makahanap kayo ng pathway or peace of mind at kung ano talaga yung para sa inyo. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on the next video. Peace, guys.